nag-press conference sila, alam nila wala pang case, they're going to find it. Eh, magkakahanap at makakahanap sila ng kanilang ng mababatiches. But is there a crime? That is the question. So, and here it is. For me, wala pong crime. Unang-una, yung sinabi Ayun. ni Seth Boy na desecration of the dead is not a crime. Oh, yan ho kasi problema pagka palsipikado yung inyong mga linalabas na statement sa social media. Kagaya ho ng anak nitong si Senator Amy Marcos. Kaya nung una ho nating tinalakay ito, tinanong ho muna natin itong si Matthew Marcos Manotoc kung napag-utusan ba siya nitong si Senator Amy Marcos na maglabas ng mga ganyang klaseng statement. Kasi hindi mo muna hinintay na magsalita ang iyong ina, 'no? Ang pinatungkulan, yung mama mo. Ngayon kung ano man ang nararamdaman mo, labas ho kayo doon sa usapan nitong, matatanda na 'to, ika nga. Kami mga meron kami dito, hindi mga Marcos ang apelyido namin. Kaya kung meron man kaming punto de vista sa mga nangyayari na 'to, puwede kaming makialam. Pero kayo ho, puwede naman ho kayong makialam kaso napakapangit lang tingnan, pinangungunahan niyo pa ang inyong, magulang sa pagsagot doon sa mga punto de vista ni VP Sara. Dapat sana, hintayin niyo ho muna yung inyong tito at itong, inyong ina. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na 'to, pag-uusapan pa rin ho natin ang, mga nangyaring, pagsagot ng mga iba't ibang mga personalidad doon sa mga banat ni VP Sara noong nagdaang Biyernes. Pero bago ho yan mga kababayan, mandatory na ho talaga yung mga kababayan nating matindi kung sumuporta dito sa PH Update, hindi ho nating pwedeng makalimutan. Ayun na nga, shoutout ho muna tayo, mega mega love shoutout dito kay Joey Santos. Sir, maraming maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo, mega mega love shoutout. Palakpakan ho natin itong si Sir Joey Santos. Ito pa, itong si Lady Espin M Vlogs, taga-Canada ho tayo itong si Lady SPM Vlogs. Mag-ingat ho kayo dyan sa Canada. Maraming maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mega mega love shoutout. At shoutout din ho pala dito kay Ma'am Zenaida Gutierrez. Mega mega love shoutout ho. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Shoutout din ho dito kay Presi Lumontad. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Mega mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Alocab, no? Alcab 05. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Always support sa mga video mo, idol. Member na ako sa channel mo para makita ko lahat ng video mo. Maraming maraming salamat to, Sir Alcab. Ingat ho kayo dyan sa New Zealand. Mega mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Shoutout din ho dito kay Loren Nemoto. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega mega love shoutout. Ngayon na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, rekta na ho tayo. At mamaya parang meron na ata ho tayong makakasamang maghuhukay. Feeling ko itong mama na to napanood nyo yung intro natin, si Look at Me. Diba? Naalala nyo ho ba yun? Si Jim Paredes, di ba? Angas-angas niya nung nagrarally itong Duterte Youth para sa paglibing nitong si Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani. Ngayon, ang inihintay na lang ho natin, etong si Jim Paredes, baka sakali matuloy na ho yung ating pinaplano na gapangin, yaang ano na yan, yaang plano ni VP Sara na pagtapon dyan sa West Philippine Sea, ha? Hintayin lang ho natin yung itong si Mr. Jim Paredes. Malay nyo, habang kinukutsara natin yung lupa dyan sa libingan ng mga bayani, biglang mag-video call itong si Jim Paredes, di ba? Mamaya ho, panuorin natin. Ito mga kababayan, ito talagang si Matthew Marcos Manotoc. Oo, hindi mo na hinintay ang kanyang ina, nagpatiw na Nagpatiw na ho siya. Ito, pakinggan natin. Nagulat Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang mga naging tirada ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang inang si Senator Amy Marcos at kanilang pamilya. May hiling din si Manotoc para kay VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Yung mga hiling-hiling na ngayon, Dinipensahan ni Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang kanyang inang si Senator Amy Marcos laban sa mga naging tirada ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na ipahuhukay niya ang bangkay ng ama nilang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon ito sa West Philippine Sea kung hindi ititigil ang pag-atake laban sa... Mali nga yung report na to, hindi ipahuhukay.
Siya ang maghuhukay. Huhukayin ko yan. At kasama niya ang sambayan ng Pilipino. Sa tingin niyo ho ba, pagkayang si VP Sara nagpunta dyan sa libingan ng mga bayani, kahit malayo ho tayo, pupunta tayo dyan para magpakita ng suporta dito kay Vice President Sara Duterte. Ito kasi, hindi pa ho nila, nung ganito kasi nangyari diyan kaya ang lalakas ng loob nitong mga tao na 'to. Natantya ho nila yung puwersa ng mga taga-suporta nitong mga Duterte na 'to noong nagkaroon ng pagkilos para dito sa kay Pastor Apollo Kibuloy. Noong pinapatawag siya, noong ginipit itong si Doc Badoy at itong si Ka Eric diyan sa House of Representatives. Kung naalala niyo ho yung mga kababayan, doon ho kasi sinukat nila yung mga dumadalo diyan sa Liwasang Bonifacio, yung mga nagrarally. Akala ho nila yun na talaga ang bulto ng mga taga-suporta ng Duterte na inaalmahan ng mga pulisiya ng administrasyon. Eh ba nagkakamali ho sila? Hindi pa ho talaga yun ang bulto. Ito ho ang sinisigurado natin dito. Pagka itong si VP Sara, nagkaroon ng na pagkilos, merong pinangunahang pagkilos, pag lumabas yan sa karsada, ito ang sinasabi natin, sasama ho tayo dyan sa alin na yan. Makikipagsabayan tayo at panigurado, karamihan sa mga kasama natin dito sa PH Update, susuporta kay Vice President Sara Duterte. Sigurado ho yun, 100%. Tuloy. Sa bise, sa isang Facebook post, sinabi ni Manotoc na nagulat siya sa pahayag ni VP Sara lalo't maraming taon ng tapat na kaibigan at taga-suporta ni VP Sara si Senator Amy. Sa ilang beses daw na Ang sakit nung yung tapat na kaibigan. Ito namang si Mr. Matthew Manotoc, no? Napakaraming mga pambabanat dito kay VP Sara. Napakaraming kasinungalingan ang binato dito sa ating Vice Presidente. Ni minsan hindi natin nakitang yung nagparinig. Oo, ginawa ni Senator Amy. Pero yung diretsahang pinagtanggol niya itong si VP Sara sa kanyang pinsan na ambisyoso, hindi ho natin nakita yon dito kay Senator Amy Marcos. Kaya pasintabi siya dito kay Matthew Manotoc, no? Pasintabi ho wag niyo hong sabihin na matagal na kaibigan nitong si Senator Amy, itong si VP Sara. Hindi ho namin nakita kay Senator Amy yung sinasabi niyong pagkakaibigan na yan. Napakaraming kababuyan ang ginagawa sa kaibigan mo. Senador ka, pinsan mo ang bumabalagbag kay Senator Amy, kay VP Sara. Itong pinsan mo na itong si Vice President Sara Duterte, inamin mo na hindi kayo mananalo kay Leni kung hindi makikipag-isa itong si VP Sara kay Marcos kundi siya mag-BBP. Itong pinsan mo, wala namang pakinabang nung kampanya yan. Hindi niya naman dala ang Tacloban. Basta Duterte, Visayas, Mindanao, automatic sa kanila ho yan. Hindi, yung bulto ng mga taga-suporta ng mga Duterte dyan sa Visayas at Mindanao, napakarami ho talaga. Ngayong mga panahon na to, sino sumisira sa mga Marcos? Yan si Martin Tambalos Romualdez. Akala ho ba nila nagbebenepisyo ang administrasyon sa mga kalukuhan itong si Martin Tambalos Romualdez na yan? Hindi ho nagbebenepisyo itong si Marcos Jr. Bagkus, talagang puro kapalpakan ho ang nangyayari na yan sa administrasyon na to ni Marcos Jr. Kaya kung ako kay Senator Amy, dapat doon pa kaso sa tingin natin huli na lahat. 'Di ba? Ganun lang ho kadali 'yun Wala na ho tayong magagawa no. Kumbaga the damage has been done ika nga. Hindi na natin maa-undo yung mga kabalbalang ginawa dito kay Vice President Sara Duterte. Tuloy mo natin. usap ni Manotoc si VP Sara, lagi raw siyang friendly at professional. Nakakalungkot daw na pinersonal ni VP Sara ang issue. Pero tulad ng sinasabi ng marami, politika lang daw ito. Umaasa na lang daw ang gobernador ngayon. Kaso yung sinasabi ng marami na politika lang yan, kung 3 taon ho nilang gagawin kay Vice President Sara Duterte yan at hindi siya mamemersonal, malaki yung problema niya. Ngayon pa lang, nangangalahati pa lang ang termino ng tito mong bangag, bugbog sarado na si VP, sa totoo lang, no? Talagang walang humpay sa mainstream media, pero sa social media, talagang, ika nga, lumalaban itong si VP Sara ng toe-to-toe, ika nga, nakikipagbalagbagan siya sa social media. Sa mainstream media, aminado ho tayo na bugbog sarado si VP. Kaya mapahanggang sa ngayon, napakarami hindi ma-brainwash ng administrasyon na to ang marami sa ating mga kababayan dahil ho yan dito sa social media. Tuloy.
na mahanap na ni VP Sara ang kapayapaan. Naiintindihan naman daw ni Senator Cynthia Villar ang pinanggagalingan ng banta ni Duterte tungkol sa labi ni Marcos Sr. I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. Sana magbati na lang para walang problema. Ngayon, yun nga ho yung kinontent natin kahapon, no. Sana tapusin na tong mga kalokohan na to. Sana magbati na lang. Kaso kahit na gustong-gusto ho nating mangyari ang panukala na yan, yung gustong mangyari na yan, itong si Senadora Cynthia Villar na talagang gumigit na lang dito sa issue na to. At pero yung yung sympathy na kay VP Sara dahil sinabi niya nga na sinobra na yung yung pagbira sa kanya kaya naglabas ng sama ng loob. Ganun yung mga nasabi niya pero ala na hindi na ho natin maibabalik doon sa kumbaga yung bago mangyari lahat ng kaguluhan na to, yung relasyon nitong si Marcos Jr. at itong si VP Sara. Malabo na hong mangyari kasi mantakan nyo, nasa gabinete ka, binibira ka sa confidential fund. Ikaw, ang presidente na nagbigay sa'yo ng confidential fund, hindi nila kini-question. Pero the way na ginastos mo yung confidential fund, kini-question nila. Meron ho tayong problema doon. Bakit hindi natin tanungin ang presidente, Mr. President, para ho atang mayroong problema yung ginawa nyo. Nadadali tuloy itong si VP Sara. 11 days na lang doon nyo transfer yung pera from Office of the President papunta dito kay Office of the Vice President. Parang meron nata tayong problema doon. Pwede nyo ho ba kaming bigyan ng explanation? Ano ho ba ang wisdom sa likod ng inyong desisyon na ibigay yung confi fund na yon gayong patapos na ang taon? Di ba? Yung mga ganong klaseng tanong, hindi ho natin naririnig yan diyan sa mga pagdinig diyan sa House of Representatives. Hindi ho natin alam. No, sabagay propaganda nga naman pala. Wala naman sila diyan para malaman ng katotohanan o talagang meron silang maisaayos na batas. Wala ho sila diyan sa House of Representatives para gawin yung mga bagay na yon, ika nga. Bago pa man ang tirada ni VP Sara laban sa mga Marcos, umalis na sa senatorial lineup ng administrasyon si Senator Amy. Ito raw ay para maprotektahan ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at maiwasang makapanakit ng mga kaibigan. Pero sa tingin ko, yung mga binuga na yon ni VP Sara, nandun pa lang ho tayo sa bibilang pa lang ho tayo, hindi pa ho tayo nag-i-intro. Hindi pa ho tayo nag-i-intro. Malayo pa ho tayo sa intro. Nagtitinginan pa lang tayo dyan sa dating na yan. Pero nabubulabog na buong Pilipinas. Isipin nyo na lang ho mga kababayan, pagka pinakawala na nitong si Vice President Sara Duterte yung kanyang mga alas. Di ho natin alam yung video ng heavy luggage dyan sa Okada, Manila. Di ho natin alam. Baka meron ng video itong si Vice President Sara Duterte. Kaya dapat maghinay-hinay ho yung mga congressman na yan. Di ba? Nung tinanong sila regarding doon sa heavy luggage issues, sinasabi nila, wala kaming alam dyan. Sino ba ang nakakaladkad doon sa heavy luggage? Yung Diyos ho nila dyan sa House of Representatives. Kaya malamang sa malamang, wala ho talagang alam yung mga aso ni Tambalusus na yan. At kung wala man silang alam, baka pagtakpan pa ho nila yung heavy luggage issue na yun. Malamang sa malamang. Tuloy natin. Hindi man niya tinukoy noon kung sino-sino ang mga ito, pero kilalang malapit si Senator Amy sa mga Duterte, lalo na kay VP Sara. Hanggang ngayon, wala pa ring pahayag ang senadora tungkol sa mga sinabi ni VP Sara sa kanyang press conference noong nakaraang linggo. Nagbabalita mula sa Frontline. Ito na yung kumbaga ito na yung moment of truth dito kay Senator Amy Marcos. Saan ba siya tatayo dito sa dito sa mga nangyayari na to? Malamang sa malamang, ito lang natin to kumbaga ito yung mga posibleng nangyari pagkatapos ng press con ni VP Sara. Imposible namang di pa napanood yan itong si Senator Amy. At napakalabo naman na lahat na lang ata ng mga politiko mula noong natapos nagsalita itong si VP Sara, meron na ho silang press release kaunay dyan, di ba? Meron na ho silang press release. Sa totoo lang malamang sa malamang, itong si Senator Amy Marcos, nagwala ho ito. Malamang ito ko lang naman to. Itong si Senator Amy Marcos, na-stressed, nagwala, kinausap itong si Marcos Jr. kaya hindi niya nakayanang magsalita sa media. At ngayon, nagsasalita sa kanya
nagsasalita ang anak nitong si Senator Amy Marcos para sa kanya. Malamang sa malamang, nag-usap po itong si Marcos Jr. at Amy Marcos. Sinermonan niya itong si Marcos Jr. Ba't kasi ayaw niyo tumigil para kayong mga tanga? Ano bang ginagawa niyo? Ano bang ginawa sa inyo ng ali? Ba't niyo binababoy sa House of Representatives? Di ba? Dapat ginawa ni Senator Amy Marcos, kung sakali man hong ginawa niya yan, dapat noon pa ginawa niya na yan. Kasi yung trajectory ng pagbira kay VP, sunod-sunod pataas ho talaga eh. Hindi natin nakikitang, kumbaga, nag-slow down, as in dire-diretso. Dapat doon pa lang. Kung kakausapin niya itong si Marcos Sr., kinausap na ho itong si Senator Amy Marcos. Kaso pinatagal-tagal niya, kaya yan hong nangyari dyan. Kaya ang atin dito, simple lang naman. Simple lang naman ho ang ating panawagan dito kay Senator Amy Marcos. Hindi pa ho huli ang lahat, ika nga. Meron pa ho tayong meron pa hong tsansa. Palagay ko yung pagiging magkaibigan nyo ni BP Sara, i-relasyon nyo yun. Labas yung mga taga-suporta doon. Hindi porket kaibigan kayo ni BP Sara, susuportahan namin kayo. Ito payo lang kay Senator Amy. Kung kaya nyo pang ayusin yung sa inyo na lang dalawa ni VP Sara, kung talagang totoong may pinagsamahan kayo at hindi nyo siya ginamit, kagaya ng mga naglalabasang ebidensya sa social media, kausapin mo si VP Sara. May number ka ni VP Sara. Inday, kinausap ko na si Bonget. Naku, parang imposible yun. Baka masabunutan ka ng hipag mo. Naku, ng toko. Bayaw ka ng bayaw, hipag pala. Ikaw talaga PH dito. Eto na ho mga kababayan, lipat ho tayo dito kay Congressman Dong Gonzales. Pasadahan ho natin ng mabilisan. Gusto niyo pa ho ba marinig itong balita na to? Ano na ho ito itong si Congressman Dong talaga. Pagkakita pa lang natin dun kasi habang live yan, ginagawa na ho natin na reaction video. No, ang unang natin na obserbahan natin dito sa mama na to, yung yung facial niya, yung appearance niya, iba na eh. Parang may sakit ho ba kayo, sir? Deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan. Anak ng tawa, kamag-anak mo sila? Because I am also anak po. Anak po ako eh. Hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yon, huhukayin niya at itatapon niya. Palagay ko, napakasakit po noon. Huwag kang mag-alala, sir. Huwag niyong masyadong personalin. Ika nga nitong si Matthew Manotoc, politika lang yan. Di ba? Huwag niyong masyadong personalin. Ano ho kasi, ito doon sa mga nasasaktan doon sa sinabi ni BP Sara, hindi ho extraordinary ho ang sitwasyon ng mga Marcos na to. Ang ama nila pinaratangang nangurakot sa bayan. Ang ama nila pinaratangang gumurgor ng libu-libong mga Pilipino. Pinalibing yung mga libu-libong mga Pilipino. Nagnakaw sa kaban ng bayan. Yun ho ang mga aligasyon dito sa mga Marcos na to. Yung ama mo, sir, hindi kasama sa usapan. Huwag yung ibida dito. Yung feelings nyo, irrelevant yan kasi hindi naman ho naging diktador ang ama nyo. Paulit-ulit na ako dito. Pwede Mr. Gonzales, kung magsasalita ka. Pwede ho ba? Medyo mag-isip-isip ho tayo. Hindi ho. Ako, kay PH Update, yung feelings ko dito, hindi importante. Kasi isa lang yung feelings ko. Ang importante dito, yung feelings ng mga makakarinig ng aking sasabihin. Yung sa inyo, sir, hindi importante yung feelings nyo dito sa isa na to. Importante dito yung feelings ni BP Sara. Bakit niya nasabi yung mga bagay na yon? Ngayon, yung mga sinasabi nyo na yan, wala ho. Hindi naging presidente, hindi naging diktador, hindi pinapasaole dito sa kanyang mga anak yung property sa Paway, Ilocos Norte. Wala hong ganon sa pamilya nyo, okay? Ay, siguro mayaman kayo, pero yung mga ninuno nyo, hindi ganun katindi, di ba? Oo, ngayon, ganyan, okay tayo dyan. Pero please, tigilan nyo na ho yan, Mr. Dong Gonzales, ha? Huli na ho ito. Hindi ko na ho papansinin yung mga birada nyo sa social media. Huwag na ho kayo magsalita, magagaling yung mga kasama nyo doon. Marami ho silang alam sabihin kayo. Kahit naman Deputy Majority Speaker din naman kayo, di ba?
Okay na yun. Ano naman kayo? Ayun o, House Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker ho kayo. Okay na yun. Okay na yung titulo nyo, pero pagdating sa galing, quiet na lang ho kayo. Parang mas may pakinabang ho kayo pagka ganun. Eto mga kababayan, dito ho magkakaalaman na tayo kung makakasama ho natin itong si Jim Paredes sa paghuhukay dito kay Marcos Jr. Ito ho kasi sila ho kasi yung mga maiingay nung nagdaang administrasyon. Kaya kailangan ho nating balikan itong mga individual na to at tanungin kung kasama ho ba kayo sa maghuhukay dito kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ito, malay nyo, mag-show yan mag-show yan, mag-video call yan to, di ba? Game. Sabihin ba natin dito, ano daw gakikyam Ayoko na. Seryoso lang. Look at me. Pakinggan natin sabihin. Ayan na, naku po, si Cardema no. Maalis Mabaho si Now Muto tell me. siya. Tell me. Gusto mo ba si Duterte? No, of course. He's not the Bagitong-bagito pa dito si Cardema. Itong si Cardema, natanggal siya bilang youth NYC chairman. Nung nakita ko siyang nasa likod ni VP Sara doon sa iyo. Nakakatawa ka, ganun no ka notorious nung administrasyon na to. During hearing, dumalo si BP, budget deliberation, nakita nila sa likod si Cardema, automatic paglabas ho nila dyan sa House of Representatives, hindi na ho siya NYC. Tuloy. responsible for 7,000 deaths? Still being investigated. Okay, great. Lie to yourself. Lie to yourself. Galit na ho itong si Jim Paredes. Galit na si Jim Paredes, no? Kumbaga, dito sa punto na to, itong si Jim Paredes, sa mga opposition, isa ho siya sa tinitignan na, kumbaga, nagiging boses Pagka mayroong mga ganyang klaseng pagkilos, pinakauna ho itong si Jim Paredes. Kaya ngayon, hinahanap na ho natin siya. Kung gusto ho nating malaman yung mga plano niya sa mga susunod na araw. Kasi sa tingin ko, itong si VP Sara, tumututuo ho talaga ito no? Kaya alamin natin kung sasama ba to itong si Jim Paredes diyan sa paghukay dito kay Marcos. Intelligent guy. But you know what? Hindi mo matanggap na talagang deluded ka. Are you a Filipino citizen, sir? Yes! Naku! Hirap na binibira ka, bigla kang babawian na. Are you Filipino citizen, sir? Hindi, Australian yan, pagkakaalam ko. Umiepal lang siya sa Pilipinas. Nakikialam siya sa politika, pero hindi naman siya Pilipino. Ayun na nga mga kababayan, sa tingin ho natin, hindi sasama yan si Mr. Jim Paredes sa paghukay kasi si VP Sara nagsabi. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan naman ho natin ang report kaugnay ho doon sa mga litanya nitong si Senator Coco Pimentel na kesyo kailangan ng professional help nitong si Vice President Sara Duterte. Game. Anong tawag mo doon? O hindi mo i-share? Nababahala si Senador Aquilino Coco Pimentel III para kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos nitong maglabas ng mga kontrobersyal na pahayag sa gitna ng mga isyu na ibinabato sa kanya. Kabilang dito ang pambabatikos ni VP Sara sa pamumuno ni Pangulong Grabe no, kahit saan ho tayo tumingin ngayon na social media, ang pinakasentro ho ng kanilang pagbabalita walang iba kung hindi itong si VP Sara. Pagka kayo, dyan sa mainstream media na yan, wala na ho silang ibang putahe. Dapat, everyday, kada oras, kada minuto, ang binababaho nila itong si Vice President Sara Duterte at itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ferdinand Marcos Jr. Isa pa ang pagbabanta nito na ipatatapon niya sa West Philippine Sea ang mga labi ng ama ni PBBM na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Senador Pimentel, strange o hindi karaniwan ang sinabi ni VP Sara. Gayunman, tinitingnan niya pa rin ito sa positibong paraan.
Ayun, dito sa bahagi ng video ho natin na 'to, pag-usapan ho natin ang mga punto de vista nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles. Kaugnay pa rin ho doon sa sinabi ng, DOJ na pag-aaralan daw nila, kung, merong linabag na batas itong si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ho doon sa sinabi niyang huhukayin ang mga labi nitong si Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Pakinggan ho natin 'to, mga kababayan. Okay. So, next. So, ang sinasabi, and I posted about this kanina dito sa Luminous sa Facebook. Sabi ng, nag-press conference din na. Nag-press conference si Secretary Boying Remilla. At ang sabi ni Sec. Kanya-kanyang pasikat ho sila ngayon, eh. pinag-aaralan daw nila ang posibleng ikakaso kay VP Inday tungkol doon sa sinabi niya kay Marcos Sr. na ihuhukayin ito at ihahagis sa West Philippine Sea. Tapos, meron pa siyang sinabi beforehand that that is desecration of the dead, as if it's a crime. Well, yes, of course, and I understand if they're going to be taking the, literally, everything that the Vice President has said, literally, they're going to find it. Magkakahanap at makakahanap sila ng kanilang ng mababatikos. But is there a crime? That is the question. So, and here it is. For me, wala pong crime. Unang-una, yung sinabi ni Sec. Boy na desecration of the dead is not a crime. Oh, yun. Wala hong kaso, kumbaga, yung ginawa na yun ni Secretary Boying Remulla, para makapagbabida lang siya sa media. Kumbaga, para makuha niya lang ho yung kanyang parte ng publicity, kaugnay ho doon sa mga litanya nitong si Vice President Sara Duterte. Pero ang tanong, meron bang linabag itong si VP Sara? Wala ho siyang linabag. There is such a provision in the revised penal code for disrespect for the dead. And there is also a provision in the libel, in the crime of libel, to blacken the memory of one who is dead. So is this disrespect to the dead? If you will look at the provisions na kumbaga, it's, yung kasunod niya kasi is tungkol something like interruption of a burial. And therefore, kung titingnan ninyo yung konteksto ng batas, ang pinag-uusapan dito ay rapes, yung being around a particular dead person. Okay. So parang ganon dun sa mga tao na unalive. So ang pinoprotektahan ng batas ay reputasyon nung yumao. Pero ito po ba ay papasok sa ganon? Unang-una, tama, ang mga nagsasabi dito, this was a figure of speech. Well, it was hyperbolic statement, and therefore, sa mga ganon, we don't really expect that the person is going to, is going to, how do you call this, to hold back, kumbaga. And it is, of course, kumbaga, pag hyperbolic, it's an exaggeration. Now, disrespect, hindi naman yung taong patay ang ang punteriya ng rap, kumbaga, o or ng speech. Doon sa speech ni VP, hindi, kumbaga, incidental doon sa galit niya. She had a target ng galit niya, and the reference to Marcos Sr. is in reference to a favor that had been done. So it wasn't even about whether or not Marcos Sr.'s past sins as president. That has not even been considered. Wala po yung ganun. Wala din yung mga, kung kailan naman ako nag-ano. So, kumbaga, napakalabo. So, and the reason why this has to be talked about here is this. Nag-press conference sila, alam nila wala pang case. Di ba, normally magka-press con ka, nag-file ka ng kaso, hawak-hawak mo yung case, may stamp doon. Tapos pinagaan na nila. I don't see
Sabi ni Marlon, good day because I don't see the reason myself, my relatives, and the BBM admin and block. Have a great week. Ay, Yun ang problema eh. Bira lang ho ng bira eh. Kahit yung mga tao sa House of Representatives, yan hong libangan nila. Kahit wala pa nga mga kaso, kagaya ho nitong si Secretary Boying Remulla, para lang ho makapagpabida sa social media, para lang ho magkaroon ng media mileage, ika nga. Dahil alam naman ho natin, ngayong mga panahon na to, pagka pinag-uusapan mga Duterte, pagka ang topic itong si VP Sara at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lahat ng mga politikong epal, gusto ho nilang sausawan yung mga issue na yan. Kasi yan ho ang pinakamabenta. Pinakamabenta ho yan sa social media at mainstream media. Kaya naman, itong si Secretary Boying, hindi niya ho pinalampas ang kanyang pagkakataon na makita at makapagpa-epal sa social media. Ika nga. So yun, ang is, first of all, any reference to Marcos Sr. did not mention him. Kumbaga, did not talk about him, did not try to blacken his memory, did not respect him. His respect for the dead, di ba? Wala, hindi naman binanggit yung tungkol doon. And not only that, kung sasabihin nila it was the action that is disrespectful, this was not even an action. She was just talking about it. Buti sana kung ginawa niya and it actually happened, o di sige, pag-usapan natin, iba yan. But please take note kapag exhumations and all that, they require permits, not because it disturbs the dead, there's no reference to that, but because it is a public health issue. So, sabi ni CM58 bakit naman nila papatulan yung hyperbolic statement? They just react to a non-criminal act. Kumbaga, tapos, di ba, hindi pa nga kumbaga magpo-press conference ka na pag-aaralan mo yung issue, ay, nagpo-press conference sila na we think that there is a crime here. Therefore, pag-aaralan namin that if there is a crime. Parang, okay. Newsworthy na pala na nagsasabi ang DOJ na pag-aaralan nila if a crime has been committed. Usually, yung press conference ka, because you know that a crime has been committed and that you have actually initiated the proceedings to prosecute people. Correct. So, Kaso si it Boying, isn't wala pa anymore about the hyperbolic Ano to, statement, It's the fact that the DOJ is making battle on this. Now, may bago pang konteksto. Kasi may order na lumabas doon sa sa executive branch na hindi dapat mag-react. Wala dapat sasagot, hindi hindi papatulan yung press conference ni VP Inday. Huwag daw patulan. Don't react, don't answer, don't do anything. Pero bukod tanging kakaiba, si DOJ Secretary Remulla, bakit siya nagre-react? Didn't he get the memo? O inutos sa kanya na kasuhan si VP? Tingin ko it's the latter. Tingin ko, naghahanap sila ng dito kay VP Inday, a way na to take her down a notch. So, ito yung nakakatawa dyan. If the order came from the president or from any of his alter egos, maliwanag na merong alter ego na hindi sumusunod ni DOJ unless mayroong ibang tao na nag-utos. Diba? Sino kaya sa tingin ninyo ang nag-utos niyan? Kasi para sa akin, how unusual. Lumabas yung kasi ang dami sanang sasagot. Pero lumabas yung order, do not react. Tapos may nag-countermand ng order niyan. Umabot pa sa punto na nag-press conference si Boying Remulla, si Secretary Boying Remulla. So it also gives us another picture. Magulong malakayan. Magulong executive. Hindi maliwanag. Who's giving the orders here? Ano yung mandato ng tao na nag-issue ng order na huwag kayong magsalita? Diba?
sabi ni Joseph Ray, directly addressed to Amy, hindi naman nag-react si Amy. So ano yung diferensya? Correct. Ito si Clara, sabi niya, astig talaga si VP, isang press conference lang, gagana rin special quad, ay yung squad chair, at saka DOJ. Wood says there's a huge possibility the VP and I will get the hearts of the martial law survivor victims and family. I know you posted this already kanina din sa ibang post natin. Ay, sa tingin naman ho natin yung mga yung mga martial law victim ngayong mga panahon na tahimik ho eh. Kasi merong yung mga yan merong organizer, merong nagsasalita sa mga yan. Actually, ito na yung perfect time para mapag-usapan niya ang pagkalibing na yan ni Marcos Sr. Kumbaga, yung kanilang mga sentimiento, ika nga. Ito na, dito sa panahon na to, mailalabas nila kasi tahimik ho sila. Malamang sa malamang, yung organizer, mga dilawan din, yung namumuno dyan sa mga biktima ng martial law na yan. Kaya, malamang sa malamang ho, wala ho tayong maririnig sa mga yan. Saka ano lang naman yun, talagang hyperbole lang yun na meron lang gustong i-emphasize na punto itong si Vice President Sara Duterte. Sa mga siseryoso doon, talagang mga bangag na lang ho seryoso doon. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Mamaya ho, tayo? Quadcom. Grabe, dami mangyayari ngayong araw na to.